Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 2,841-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Bagamat ang hakbang na ito ay walang epekto sa Sky Class Masters na handa at may malakas na kalooban, hindi inakala ni Terence na matutugunan niya ang dalawang kondisyong ito. Naistorbo ni Natoy sina Quinten at Shalom noong ipinapaliwanag nila ang kasanayan kay Terence, kaya naniwala siya na hindi gaanong alam ni Terence ang tungkol sa kamao. Gaano man kalakas ang kalooban ni Terence, isa lamang siyang Earth Class, walang paraan na magising siya mula sa ilusyon. Sa pag-iisip na iyon, hindi na ginamit ni Natoy ang Bramble Arts, ginamit niya ang impyernong kamao ng demonyo. Nang makitang lumapit si Terence, sumuntok siya, Hell Demon Feast. Boom! Kasabay nito, ang nagngangalit na apoy ni Terence na 8 trigram na palad ay dumapo sa walang pagtatanggol na muba na nakatayo hindi kalayuan sa Natoy. Ikaw. Path. Tumingin si Moba kay Terence, gulat na gulat at ayaw sumuko. Hindi niya inaasahan na babaguhin ni Terence ang target sa kanya nang sasalakayin sana niya si Natoy. Gayunpaman, huli na nang mapagtanto niya ito. Nakamasid lang si Moba habang dumapo ang palad ni Terence sa kanyang dibdib, at bumagsak ang kanyang sternum. Isang matinding sakit ang nagmula sa kanyang dibdib at kumalat sa kanyang buong katawan. Napaungol si Moba sa sakit at pinalipad ng lakas ni Terence. Ayaw niyang sumuko, ngunit wala siyang magagawa. Gusto niyang pagalitan si Terence dahil sa pagiging tuso niya, pero bigla niyang naalala na noong una niyang nakilala si Terence sa restaurant ng inn, hindi ba naging lumpo si Mujio? Gayunpaman, huli na para malaman ito ng Moba. Ramdam niya ang papalapit na kamatayan. Alam niyang tiyak na mamamatay siya sa pagkakataong ito. Gayunpaman, ang labis na ikinatuwa ni Moba ay ang katotohanan na nakita niyang ginamit ni Natoy ang kanyang ultimate move, ang kamao ng maitim na demonyo. Kahit patay na siya, natuwa siya na pinaghiganti siya ni Natoy. Mabigat na bumagsak si Moba sa lupa, ipinikit ang kanyang mga mata, at umalis ng payapa. Isang agos ng chi ang bumaril mula sa kamao ni Natoy, na nakatutok sa ulo ni Terence. Nagulat si Terence, naalala na binanggit ka ni Shalom noon, tungkol sa ultimate move ni Natoy, ang Hell Demon Feast. Ang baro na iyon ay Sky Class Late Phase Peak, at maging siya ay nataman. Si Terence ay isang Earth Class Late Phase lamang, natural, hindi siya makakasama para dito. Ngunit huli na si Terence ay nag-channel ng 8 stance ng kanyang kamao para salakayin Moba, at ang chi mula sa kamao ni Natoy ay pumasok na sa utak ni Terence. Biglang naramdaman ni Terence na umikot ang kanyang ulo, at natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kakaibang mundo. Biglang nagbago ang tanawin sa paligid ni Terence, naging pamilyar na eksena. Ito ang Islang X na tinitirhan niya noon kasama ang kanyang amo noong bata pa siya. Kuya Wanzi, bad news. Patay na si Daddy. Tulad ng pagkatulala ni Terence, hindi niya alam kung bakit siya bumalik sa Island X, kung saan siya nakatanggap ng kanyang pagsasanay noong bata pa siya. Isang pamilyar at lumuluha na boses ang dumating, at inangat ni Terence ang kanyang ulo upang hanapin ang kanyang teammate, ang anak ng kanyang amo, si Gabby. Ano? Patay na si Master. Kumurap-kurap si Terence, gulat na nakatingin kay Gabby. Hindi niya namamalayan na naging karakter, na para bang bumalik siya sa panahon noong bata pa siya at nagsanay sa Island X. Oo, patay na si Daddy. Little Nine ang pumatay kay Daddy. Sabi ni Gabby. Ano? Little Seven? Sinasabi mo Little Nine killed Master. Dilat na dilat ang mga mata ni Terence habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Gabby. 7 ang palayaw ni Gabby sa team. Oo, pero pinatay ko na ang Little Nine para ipaghiganti si Daddy. Hindi ko inasahan na si Little Gio ay magiging ganoong tao. Malungkot na sabi ni Gabby. Ano? Little Sham. Patay din. Biglang naramdaman ni Terence na ang dami ng impormasyon ay napakarami para sa kanya upang hawakan, at ang kanyang ulo ay nahati. Dahil ang serye ng mga pangyayaring ito ay lumampas na sa limitasyon ng kanyang pagpaparaya. Kuya Terence, huwag kang maniwala sa kanya. Pinatay niya si Master, nakita ko. Gusto niya akong patayin.
Hindi pa rin makapaniwala si Terence nang marinig niya ang boses ni Nine. Lumingon siya at nakita niya ang siyam na gumagapang na puno ng dugo. Ang kanyang ulo. Nasira. Pinagdugtong lang ito ng kaunting balat sa leeg, at habang gumagapang ay umindayog ito at parang mahuhulog na. Kuya Wanzi, ingat ka. Biglang sabi ni Little Nine. Nakaramdam si Terence ng matinding sakit sa kanyang tiyan at lumingon kay Gabby na may dalang punyal sa kanyang kamay, isang malupit ngunit mapagmataas na ngiti sa kanyang mukha. Pito. Ikaw. Napatingin si Terence kay Pito dahil sa gulat. Ha. Hindi ako Little Seven, actually. Ako si Carla. Ang mukha ni Gabby ay biglang nagbago kay Carla, isang mukha na mas pamilyar kay Terence. Little Ning. Ikaw. Hindi naniwala si Terence. Paano mapapatay ni Carla ang kanyang amo at mapatay ang maliit na siyam? Bakit niya ginaya si Little Seven? Magtatanong pa lang sana si Terence, bigla niyang napagtanto na nagbago na naman ang tanawin sa paligid niya. Siya ay nasa primitive forest ng Africa. At si Carla ay nakatingin sa kanya ng may pagmamahal. Tumingin muli si Terence kay Carla at nalaman niyang walang dagger si Carla sa kanyang kamay, at hindi na sumakit ang kanyang ibabang bahagi ng tiyan. Natarante si Terence nang biglang sinabi ni Carla, "Hawk, Valentine's Day ngayon." Sagot ni Terence, nagulat pa rin. "Gusto kita." Sabi ni Carla, "pero alam kong hindi mo ako makakasama. Kaya, kung hindi ko makuha, walang iba. Gusto kong mamatay kasama ka, para magkasama tayo habang buhay." Natigilan si Terence, parang hindi ito ang estilo ni Carla. Iniisip ni Terence kung ang isip ni Carla ay magulo ngayon. Biglang, isang leon ang pumasok sa kuweba at pinatawag ni Carla ang leon. Lumapit ang leon at kinagat ang baywang ni Carla. Ang itaas na bahagi ng katawan niya ay pumasok sa tiyan ng leon, naiwan lamang ang kalahati ng kanyang katawan. Tumawa siya ng nakakatakot. Bumilis ang paghinga ni Terence habang nakatingin sa eksenang nasa harapan niya. Ito ay kaitikot-takot. Kahit na siya ay dumaan sa mahigpit na pagsasanay at nagkaroon ng malakas na tibay ng pag-iisip, mahirap pa rin para sa kanya na tanggapin na makita ang taong gusto niya na magkagat sa dalawa. 2,842. Ha. Inangat ni Terence ang kanyang ulo at nalaman na ang tawa ay hindi nagmula sa natitirang kalahati ng katawan ni Carla, ngunit sa likod ng leon, may biglang sumulpat na tao, ito ay si Harleen. Terence, hindi mo inaasahan to, di ba? Kinain ng layon ko ang manliligaw mo, hindi ba? Pagmamalaki ni Harleen. Bitch, ibigay mo ang buhay mo. Hindi inisip ni Terence na ito lang ang ginagawa ni Harleen. Binato niya ito ng mabangis na apoy na kamao. Bang! Si Harleen ay isang normal na tao, kaya pinalipad siya ni Terence gamit ang isang mabangis na kamao. Gayunpaman, nang malapit na siyang bumagsak sa lupa, narinig ni Terence ang boses ng isa pang tao. Terence bro, napakalupit mo. Muntik nang mamatay si Jenny para sa iyo, at gusto mo siyang patayin. Biglang naging Jenny si Harleen, at nanikip ang puso ni Terence. Jenny, kamusta? Mabilis na tumakbo si Terence sa gilid ni Jenny at gagamitin na sana ang sining ng Dragon Mastery para pagalingin siya nang biglang nagbago ang Jenny sa lupa at naging Teresa. Terence, isa kang hulagan. Papatayin kita. Bumunot si Teresa ng matalim na kutsilyo at sinaksak ang dibdib ni Terence. Pakiramdam ni Terence ay nababaliw na siya bakit isa-isang nagbabago ang mga tao sa paligid niya. Bakit lahat sila ay nagtaksil sa kanya? Ngunit, tulad ng pakiramdam ni Terence na nabigla, nagtataka kung paano naging Teresa si Harleen, ang batang babae sa kanyang mga bisig ay naging ibang babae, isang batang babae na pamilyar sa kanya ngunit hindi niya kilala. Terence, may dala ka pang babae, don't you want me anymore? Kung ayaw mo sa akin, mamamatay ako sa harap mo. Napatingin ang dalaga kay Terence na may hinanakit. Ang tingin sa mga mata nito ay parang nakita na niya ito noon pa, ngunit hindi niya matiyak. Ikaw. Curious na tumingin si Terence sa babaeng nasa harapan niya. Who are you? Terence, ikaw. Hindi mo na ako nakikilala. Sumilay sa mga mata ng dalaga ang pagkabigo at hinaing.
Bigla niyang itinaas ang kanyang kamay ng bahagya, at isang ulap ng nyebe ang kumalat mula sa kanyang kamay, ganap na bumalot kay Terence, gusto kong mamatay ka bago ako mamatay. Ikaw. Galing ka sa lambak. Biglang naalala ni Terence. Ang babaeng nasa harapan niya ang na-inlove at first sight sa lambak pero sa malayo lang sila nagkakilala. Hindi pa sila nagkikita noon. Bakit gusto niyang patayin siya? Ang isip ni Terence ay nagiging magulo at magulo tulad ng isang tumpok ng putik. Hindi niya napigil ang sumigaw muli, Ying Luo. Hindi akalain ni Quinten na gagamit si Natoy ng Hell Fist ng biglaan, at ang mga mata ni Terence ay nablangko matapos matamaan. Siya ay sumigaw at lumuhad habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang ulo. Ito ay halos kapareho ng nangyari kay Bubay. Boss, anong meron? Gumising ka na ha? Napatalon si Quinten at malakas na tanong. Tama na Kuya Terence, gumising ka na. Natarante si Shalom at mabilis na inabot upang tulungang makatayo si Terence, ngunit hindi niya inaasahan na maglalabas si Terence ng isang mabangis na apoy na kamao at tumama sa dibdib ni Shalom. Sa kabutihang palad, si Terence ay nakikipaglaban kay Harleen sa kapaligiran, isang normal na tao. Ginamit ni Terence ang kapangyarihan ng unang estilo ng Wildfire Fist, at hindi ito nagdulot ng anumang pinsala kay Shalom, ngunit medyo bigo pa rin siya. Kuya Terence, ako na. Tumalon si Shalom at sumigaw. Bagamat ito lamang ang kapangyarihan ng una o ikalawang hakbang ng Mystic Class, si Terence ay isang taong kayang pumatay sa Sky Class Middle Phase Master sa ilang segundo. Si Shalom ay nasa unang yugto pa lamang ng Sky Class, natakot siya na hindi sinasadyang mapatay siya ni Terence. Gayunpaman, walang pakialam si Terence kay Shalom. Itinaas niya ang kanyang kamay para harangin at itinulak si Shalom sa gilid. Tumayo siya at muling sumigaw bago tumakbo palayo. Boss, bumalik ka na. Nagsimulang magpanik si Quinten. Ito ang nangyari kay Baron dati kung saan mang lugar ito, hindi utol si Terence na tumakbo na parang baliw dahil wala namang panganib, ngunit ito ang limang kasamaang tigang na lupain. Maraming spirit beast dito, at maaari silang makasagasa sa kanila kung hindi sila mag-iingat. Ayaw niyang sundan ni Terence ang mga yapot niya. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Terence at tumakbo pabalik-balik sa limang kasamaang Savage Land. Hindi siya nakalayo, ngunit tumakbo siya ng paikot-ikot sa hindi kalayuan. Ganun pa man, nag-aapoy sa pagkabalisa si Quinten at ang iba pa. Walang mga espiritong hayop sa paligid ngayon, ngunit hindi iyon nangangahulugan na wala nang mangyayari mamaya. Kung biglang dumating ang isang espiritong hayop, si Terence ay nasa panganib. Ang atensyon ni Shalom, Chok, Sian, at Quinten ay nasa Terence, ngunit si Natoy ay tahimik na naglalagay ng anti-recovery pill sa kanyang bibig upang mabilis na mabawi ang kanyang lakas. Siyempre, ang recipe para sa chi recovery pill ay nawala, at ito ay lubhang mahalaga. Hindi niya ito gagamitin maliban kung wala siyang ibang pagpipilian. Kaya lang wala siyang moba sa tabi niya, at hindi siya naglakas loob na maging pabaya. Natakot siya na baka atakihin siya ni Shalom at ng iba pa kapag bumalik sila sa katinoan, kaya kinuha niya ang isa. Natoy, anong ginawa mo kay Boss Terence? Nagsisimula ng magpanik si Quinten. Tinatrato siya ni Terence ng napakahusay, dinala siya sa pagsubok at ibinigay sa kanya ang mapa ng safe zone. Nagpapasalamat siya sa lahat ng iyon, at ngayong ginawa siya ni Natoy sa ganito, syempre mag-aalala siya. Wala lang. Pumasok lang siya sa isang ilusyon. Kung gusto mong malaman kung ano ang nangyari sa kanya, pwede kitang subukan. Mahinang sabi ni Natoy. Ang chi na na-recover niya ay hindi sapat para gumamit ng Hell Fist minsan, ngunit magagamit na niya ang Bramble Arts, Practitioner's Arts. Kaya naman hindi siya natakot. Nanlamig ang mukha ni Quinten, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita. Puno ng galit ang mukha niya, pero wala siyang lakas ng loob na magsalita. Ilusyon. Naalala ko na ngayon. Biglang hinampis ni Shalom ang kanyang ulo at sinabing, alam ko kung ano ang impyernong kamao ng demonyo. Oh! Anong nangyayari? Sabay-sabay na tanong ni Chok, Sian, at Quinten. Gulat na napatingin sa kanya si Natoy, hindi inaasahan na narinig niya ang kamao noon. Ang aking pinsan ay nagpractice ng makalangit na divine na kasanayan, kaya alam ko ang ilan sa mga nangungunang banal na kasanayan ng sinaunang panahon.
Nabasa ko sa isang sinaunang libro na ang impyernong kamao ng demonyong ito ay isa sa mga nangungunang banal na kasanayan noong sinaunang panahon. Ito ay kakaiba. Bago ito, akala ko pamilyar ang pangalan, ngunit pagkatapos makita ang sitwasyon ni Baroni at kapatid na Linford, bigla kong naisip ang impluwensya nitong walang katulad na banal na kasanayan. Sabi ni Shalom. 2,843. Kung gayon, mayroon bang anumang paraan upang malutas ito? Ikinaway ni Quinten ang kanyang kamay. Sa ngayon, hindi kami nagmamadaling malaman kung ano ang kasanayang ito. Wala kaming oras para pakialaman ito. Gusto lang naming gumawa ng paraan para masolusyonan ito. Hindi ko ginawa. Umiling si Shalom. Walang paraan para sirain ang sinaunang martial arts at mental cultivation techniques na ito. Magagawa mo lamang silang ipagtanggol, ngunit hindi mo masisira ang mga ito. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Paano kung may dumating na espiritong hayop? Nagulat na sabi ni Quinten. Hindi ba malalagay sa panganib ang amo? Tama. Kaya naman detalyado kung sasabihin sa inyo ang battle technique na ito. May lakas tayo sa numero, kaya pag-isipan nating lahat at tingnan kung may solusyon ba. Sabi ni Shalom. Bakit hindi mo sinabi kanina? Sabi ni Quinten. Sasabihin ko lang sana, pero pinigilan mo ako. Mapait na ngumiti si Shalom, ang kasanayang ito ay talagang isang kasanayan na maaaring makaapekto sa isipan ng iba. Gumagamit si Natoy ng isang espesyal na paraan upang ipasok ang kanyang chi sa ulo ni Kuya Terence, na naging dahilan upang siya ay mabaliw. Ang kanyang kaluluwa ay kilala rin bilang ang Yuan Shen, at kapag ito ay nadala sa isang ilusyon ng Qi, ito ay mawawala sa sarili nito, at ang mga magagandang alaala ay muling magbabalik sa isipan. Kung papasa tayo sa sekta ng Sky Elixir, iyon ay magiging isang magandang alaala para sa atin, hindi ba? Sa ilusyon, ang alaalang ito ay maaaring maging tayo ay pinatay ng iba, o patayan ng isa't isa, o kinakain ng mga espiritong halimaw, at tila tayo ay nasa parehong sitwasyon. Arg! Nakakailang. Ito ay isang demonyong sekta kung tutuusin, ang talagang magkaroon ng ganoong masamang pagkilos. Gulat na sabi ni Chuck. Ito rin ang dahilan kung bakit ang martial technique na ito ay tinatawag na Hell Demon Fist. Ang mga matamaan ng Hell Demon Fist na ito ay mararamdaman na para silang nasa impyerno, dahilan para sila ay nasa sobrang sakit na hindi nila maalis ang kanilang mga sarili. Tumango si Shalom. Kung gayon, mahuhuli ba natin ang amo at gisingin ng puwersa? Tanong ni Quinten. Hindi, sa pagkakaalam ko, ang mga taong tinamaan ng impyernong kamao ng demonyo ay hindi magising ng mga tagalabas. Kakaunti lang ang posibilidad na siya ay magising. Karamihan sa kanila ay walang epekto, at sa mga seryosong kaso, ang kanilang primordial spirit ay aalis sa kanilang katawan at ang kanilang kaluluwa ay masisira. Umiling si Shalom at sinabing, sa teorya, maaari na lamang nating hintayin ang primordial spirit ni Kuya Terence na magising at sirain ang ilusyon. Maliban na lang kung tayo ay nasa Sky Class late phase peak at alam kung paano gamitin ang soul projection technique para makipag-usap kay Kuya Terence, walang paraan para magising natin ito ng normal. This can't do, that can't do. Ano ang dapat kong gawin? Nagpapanik si Quinten, pero wala siyang magawa. Not bad, you're quite knowledgeable. You're actually pretty much right about my ultimate skill. Biglang pumalakpak si Natoy, na nagpupuri, tama ka, kahit ako hindi ko siya magising. Sa totoo lang, kung pwede lang, ayoko talaga siyang mamatay. Gusto kong iligtas ang buhay niya para kay Leandro bro. Sa katunayan, may isa pang bagay na hindi sinabi ni Natoy, at iyon ay kung nabubuhay pa si Terence, ito ay isang motibasyon para sa kanya na magsanay ng mas mabuti. Kung patay na si Terence, hindi niya alam kung mananatili pa rin ang motibasyon na ito. Ang Chrysanthemum Arts ay nangangailangan ng puot upang sanayin kung mas maraming puot ang mayroon, mas mabilis ang bilis ng pagsasanay, kung hindi ito magiging kasing kinis ng dati. Sinaman ang tingin ni Quinten si Natoy hindi man lang siya naniwala, sa pag-aakalang siya ay sarcastic lang. Kung ayaw niyang mamatay si Terence, bakit niya gagamitin ang hakbang na ito?
Tulad ng lahat ay naliligaw, isang Earth-class spirit beast ang biglang lumakad mula sa hindi masyadong kalayuan, at papunta ito sa direksyon na dinadaanan ni Terence. Namutla ang mukha ng lahat kahit Natoy ay nagulat, sa pag-aakalang si Terence ay patay na. Ang hayop ay maaaring isang Earth-class maagang yugto, ngunit ito ang pinakamahirap na halimaw na haharapin ang higanteng unggoy. Mukha itong tao, at marunong din itong magsanay ng martial arts. Napakaliksi nito, at kahit ang Sky Class ay hindi mapoprotektahan ang kanilang sarili mula rito, lalo pa si Terence, isang Earth Class late phase na nawala ng malay. Boss, ingat ka. Sinigawan ni Quinten si Terence, ngunit walang kabuluhan ang ginawa ni Terence na parang hindi niya narinig, tumatakbo pa rin patungo sa higanteng unggoy. Ang dalawa sa kanila ay parang dalawang sasakyan na nagkikita sa isang tanong sa aplikasyon, at si Quinten ay nagbulang-bulungan sa kanyang sarili habang kinukwenta niya kung gaano katagal bago matugunan ni Terence ang higanteng unggoy. Maaaring ito na ang huling bahagi ng buhay ni Terence. Matingkad pa rin sa kanyang isipan ang eksenang pinatay si Baron sa pamamagitan ng buntot ng gumagapang na espiritong hayop. Sa pangkalahatan, kapag ang mga magsasaka ng tao ay lumapit sa mga espiritong hayop, sila ay ituturing na may masamang hangarin sa kanila. Magkukusa ang mga espiritong hayop na salakayin sila, lalo na sa 5 kasamaang Savage Land. Ito ang teritoryo ng mga espiritong hayop. Kapag ang napakaraming magsasaka ay biglang pumasok, ang mga espiritong hayop ay magiging napakasama ng loob sa mga magsasaka na ito. Ang distansya sa pagitan ng Terence at ng Gigantopithecus ay unti-unting pababa, at ang Gigantopithecus ay tila nakita si Terence na tumatakbo. Bigla itong huminto at tumingin kay Terence, napakamot sa ulo gamit ang kanyang bisig sa pagkalito. Pagkatapos ay umiling ito at nagpatuloy sa paglalakad. Bagamat ang kakaibang pagkilos ng higanteng unggoy ay nagpagulo sa lahat, hindi sila nag-alinlangan na sasalakayin ng higanteng unggoy si Terence. Kung mahanap nito si Terence, hindi siya nito pababayaan. 30 metro, 20 metro, 10 metro, 5 metro, 1 metro. Napapikit si Quinten sa takot, habang si Shalom, Chuck, at Sian ay pigil na pigil din ang paghinga, hindi matapang na tingnan si Terence sa mata. Si Natoy naman ay umiling. Terence, malas mo lahat, hindi mo man lang may kumpara sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling ito, mayroong isang tao. Hindi, ito ay dapat na isang espiritong hayop na hindi nag-aalala tungkol kay Terence. Hindi ito nag-aalala kung sasalakayin ng higanteng unggoy si Terence, ngunit kung paano makakabangon si Terence mula sa ganitong estado ng kabaliwan. Nang maisip ng lahat na sasalakay ang higanteng unggoy, nilagpasan ni Terence ang higanteng unggoy. Ang higanteng unggoy ay tumingin kay Terence ng ilang beses, ngunit hindi ito umatake sa kanya. Sa halip, nagpatuloy ito sa paglalakad, hindi na tumitingin kay Terence na tumatakbo palayo. Natigilan si Shalom habang hindi makapaniwalang tumingin kay Terence. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi inatake ng higanteng unggoy si Terence. 2,844. Iminulat din ni Quinten ang kanyang mga mata, nagulat nang makitang ligtas at maayos si Terence. Boss is fine. Mas lalong hindi ito kapanipaniwala ni Natoy bakit hindi sinalakay ng higanteng unggoy si Terence. Maiintindihan kung hindi nito nakita si Terence, ngunit nakita nito, at parang hindi nito kayang talunin si Terence, ngunit hindi ito kumibo. Ito ay talagang kakaiba. Maaaring ang higanteng unggoy na ito ay pumatay ng isang tao at naubusan ng totoong chi. Hindi ito maisip ni Chuck at umiling, hindi tama iyon. Ang higanteng unggoy na ito ay tila puno ng enerhiya. Siguro ang higanteng unggoy na ito ay may magandang personalidad na nagbigay daan kay Kuya Terence na makatakas. Sinuri ni Sian. I guess so. Tumango si Shalom, iniisip na siya ay maswerte. Gayunpaman, may kasabihan na, hindi ka maaaring magtago magpakailanman. Nang makahinga ng maluwag ang lahat, isang Black Tiger ang tumakbo papunta sa kanila. Hindi ito direktang nakaharap kay Terence, ngunit nasa paningin nito. Ang Black Tiger Spirit Beast na ito ay may brutal na kalikasan. Kapag nakakita ito ng mga taong nagsasaka, kadalasan ay wala na itong pag-asa na mabuhay.
Kahit na ang ilang mababang antas na espiritong hayop ay magiging pagkain nito, hindi tulad ng karamihan sa mga espiritong hayop na naglilinang sa halip na kumain. Kapag nakita ng ilan sa mga mababang level na espiritong hayop dito ang itim na tiger spirit beast, magtatago sila sa malayo para hindi sila mabugbog. At kaya, kahit na ang black tiger na ito ay isang early phase mystic class pa lang, sa mata ng lahat, mas nakakatakot pa ito kaysa sa higanting unggoy. Si Terence ay nasa paningin nito, walang paraan na matakasan ito ni Terence. Bakit ang malas natin? Napabuntong hininga si Quinton. Akala niya ay maiiwasan ito ni Terence, ngunit hindi niya akalain na ang malas ay darating sa kanya ng ganoon kabilis. Sina Shalom, Chalk, at Sian ay sumipsip ng malamig na hangin. Masyado talaga siyang malas. Masasabing kalalabas lang niya sa wolf pack at pumasok sa bibig ng tigre. Bukod dito, ito ay mas mapanganib kaysa dati. Ang skybolt na baboy ay tumingin sa itim na tigre na walang pakialam ngunit hindi gumagalaw. Logically speaking, dapat kaya niyang sugpuin ang Black Tiger gamit ang kanyang lakas bilang isang mystic late phase peak, ngunit hindi niya ginawa iyon. Umupo siya sa pwesto, iniisip kung paano aalisin si Terence sa sitwasyong ito. Gayunpaman, nakalimutan ni Shalom, Chalk, Sian, at Quinton ang tungkol sa baboy. Hindi nila inisip ang pagsupil sa mga espiritong hayop. Sa kanilang mga mata, tiyak na hindi makakarating si Terence sa pagkakataong ito. Gayunpaman, sa pagtataka ng lahat, isang himala ang nangyari muli. Bagamat nakita ng itim na tigre si Terence, hindi siya nito inatake. Pagkatapos ng ilang sulyap, mabilis itong umalis nang walang balak na lumapit kay Terence. Sa pagkakataong ito, kahit na ang bibig ni Natoy ay nakabuka kung ang unang pagkakataon ay isang fluke, paano pa ang pangalawang pagkakataon ay isang fluke pa rin. Lalo na laban sa marahas na Black Tiger na ito, walang paraan na makaligtas siya. Pero sinong mag-aakalang hindi man lang inatake ng itim na tigre si Terence? Wala itong kabuluhan. Sa katunayan, ang hindi nila alam ay isang spirit beast si Terence sa mata ng higanting unggoy dahil sa pabangong bag na ibinigay sa kanya ni Teresa. Ang higanting unggoy ay kasing talino ng Skybolt Pig, kaya tumingin ito kay Terence ng ilang beses at naisip na siya ay isang espiritong hayop, hindi isang espiritong hayop. Hindi pa nito nakita si Terence noon, ngunit mukha siyang practitioner. Gayunpaman, ang higanting unggoy ay hindi mahina, ngunit hindi ito mabangis. Inakala nitong si Terence ay isang uri ng spirit beast, kaya hindi siya nito aatake. Natarante ito, ngunit umalis ito. Ang iba pang mga taong nagsasanay ay nasa malayo, kaya hindi na nila kailangang atakihin sila. Ang itim na tigre, sa kabilang banda, ay labis na marahas, ngunit ito ay isang maagang yugto ng klase ng mystic. Si Terence, sa kabilang banda, ay isang huling yugto ng Earth class sa paningin nito, at ayon sa pagkakaiba ng mga antas, maaari lamang nitong aibuli ang mga Golden class spirit beast kahit gaano pa ito karahas. Hindi man lang ito naglakas loob na tumingin kay Terence ng matagal, at nagmamadaling umalis. Ito rin ang dahilan kung bakit walang ginawa ang Skybolt Pig. Alam niya ang tungkol sa lagayan ng pabango na ibinigay ni Teresa kay Terence, at siya mismo ay isang espiritong hayop, kaya alam niya kung gaano katakataka ang lagayan ng pabango. Hindi siya nag-aalala na si Terence ay aatakehin ng isang espiritong hayop. Paulit-ulit at hindi ulit napakatumpak ng kasabihang ito. Matagumpay na naiwasan ni Terence ang unang dalawang spirit beast, ngunit hindi nagtagal, dahan-daang dumaan ang isang sky class na may 8 paa na butiki. Ang butiki na ito ay sky class mid-phase, at bagamat napakabagal nitong gumapang, hindi mababawasan ang lakas nito. Obvious naman na hindi siya dapat guluhin. Pulang dugo ang mga mata nito habang nakatingin kay Terence, na tumatakbo sa di kalayuan. I hope that boss can successfully escape this time. Pero wala naman dapat problema, diba? Hindi na gaanong kinabahan si Quinton. Tama. Kahit na si Kuya Terence ay nasa estado ng kabaliwan, tila lahat ng mga espiritong hayop ay napakakaibigan sa kanya. Siguradong may isang uri ng sikreto sa likod nito. Masasabi ni Shalom kung ano ang nangyayari. Totoo iyan.
Tumango rin si Sian at sinabing, narinig ko na mayroong isang lihim na pamamaraan na nagpapahintulot sa mga magsasaka ng tao na magkaila bilang mga espiritong hayop. Hindi ko alam kung totoo, pero parang na-master na ni Kuya Terence ang secret technique na ito. Ang mga taong ito ay hindi na nagpanik, ngunit ang baboy ay natakot sa kanyang talino. Maaaring hindi alam ng iba, ngunit alam nito. Ang mga spirit beast ng Sky Class ay lahat ay matalino, at ang lagayan ng halimuyak ni Terence ay maaari pa ring itago ito mula sa mga espiritong hayop sa ilalim ng Sky Class, ngunit hindi ito epektibo laban sa mga espiritong hayop sa itaas ng Sky Class. Mula sa mga mata ng Sky Lizard na may 8 paa, malinaw na medyo galit ito kay Terence at handang patayin siya. Gayunpaman, kahit na napagtanto ng baboy na may mali, hindi nito alam kung ano ang gagawin. Sa lakas nito, hindi nito napigilan ang 8 paa na butiki, ngunit kahit na hindi nito magawa, subukan lamang nitong makipag-ayos. Ang butiki na may 8 paa ay dahan-daang gumagapang patungo kay Terence, handang patayin ang taong practitioner na ito na naglalakad sa harapan nito. GG. Hello, my name is Skybolt Pig. I'm this human cultivator's contracted spirit beast. Tumakbo ang Skybolt na baboy at sinabi sa butiki na may 8 paa. Yun, little guy, so you're the contractual spiritual beast of the human cultivator who provoked me. Napilitan kang maging contractual spiritual beast niya, di ba? Don't worry, tutulungan kitang patayin siya. Malaya ka na simula ngayon at malaya kang makakapag-cultivate sa Five Fins Mountain Range. Sabi ng 8 beast-legged. 2,845. GG. No. My master was set up by someone. He's in a state of madness. He's not trying to provoke you. Please let him go. Mabilis na paliwanag ng baboy. Hindi rin mangyayari yon, na-provoke niya ako, papatayin ko siya. Sabi ng 8-legged lizard spirit beast. GG. I'm begging you, let him go. Nagmakaawa ang baboy. Hindi. Sige. Huwag ka nang magsalita. Little guy, you're weaker than me, so you should listen to me. Now I order you to get out of my way, or I'll kill you too. Ang 8 paa na butiki ay hindi ang uri ng espiritong hayop na mahilig pumatay sa sarili nitong uri, kaya ayaw nitong atakihin ang baboy na Skybolt. GG. I'm a contracted spiritual beast. Walang epekto sa akin ang level suppression mo. Bagamat natatakot ako sa iyo, hindi ako lalayo sa iyo. Napakabuti sa akin ng amo ko. Matigas na umiling ang baboy. Sige. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin sa hindi pagmumukha mo. Galit na galit ang butiki na may 8 paa. Handa na itong magpadala ng Skybolt Pig na lumilipad at pagkatapos ay patayin si Terence. GG. Can you give me a little more time? I'll try to wake up my master. Nag-aalala na si Skybolt Pig. Maaari kang pumunta sa gilid. Ang 8 paa na butiki ay nagunat ng kuko sa harap at sinampal ang Skybolt na baboy palayo. G. Ang Skybolt na baboy ay nagpakawala ng nakakadugo na sigaw at pinalipad. Bagamat hindi ito nakamamatay, malubha pa rin itong nasugatan. Malakas itong bumagsak sa lupa at hindi na makabangon. Sumobra ka sa sarili mo. Hindi alam ni Natoy kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa, ngunit halatang sinusubukan ng baboy na pigilan ang espiritong hayop sa pag-atake kay Terence. Ang dahilan kung bakit sinabi ni Natoy iyon ay dahil masasabi niya na ang baboy ay Mystic Plate Face Peak. Ang pagkakaiba ng lakas ng dalawa ay parang pagkakaiba ng langit at lupa. Walang paraan na pigilan ng baboy ang espiritong hayop. Sa kabilang banda, medyo nadismaya at naiinis sina Shalom, Chuck, Sian, at Quinton. Logically speaking, si Terence ay hindi dapat atakihin ng isang spirit beast, kaya bakit ang kanyang contracted spirit beast ay nagdudulot ng gulo? Parang nagalit ang butiki na may 8 paa at nasugatan ito ng husto. Munting baboy, bumalik ka dali. Magiging maayos si Kuya Terence. Mukhang napaka-friendly ng mga spirit beast na ito kay Kuya Terence. Sigaw ni Shalom kay Skybolt Pig. Skybolt Pig rolled his eyes speechlessly.
Hindi alam ni Shalom at ng iba pa ang katotohanan, at wala siyang paraan para ipaliwanag ito sa kanila. Tsaka imposibleng bumangon siya ngayon kahit gusto niya. Siya ay malubhang nasugatan, at hindi na siya makabangon. Nang makita ang 8 paa na espiritong hayop na gumapang patungo kay Terence na parang gusto siyang patayin, natarante si Quentin at ang iba pa, ngunit wala silang magagawa. Maaaring tumingin sila sa kanilang kasalukuyang grupo, 2 Sky Class, 1 Earth Class, at 1 Mystic Class. Ito ay isang medyo malakas na grupo sa mundo ng practitioner, ngunit hindi pa rin nila kayang labanan ang isang higanteng hayop na tulad nito. Ang mga espiritong hayop ay nagkaroon ng kalamangan sa mga taong practitioner mula sa kapanganakan. Sa ganang kanila, talagang tapos na si Terence para sa oras na ito. Ang essence spirit ni Terence ay nasa isang hindi makatutuhanang kapaligiran, na nagdulot kay Terence na hindi mapalagay at nabaliw. Ang katawan ni Terence ay rumarampa sa realidad, at ang kanyang essence spirit ay rumarampa din sa Jade, ngunit hindi ito alam ni Terence. Anong meron, Medyo nalilito si Elder George, ngunit hindi ito gumana kahit na tinawagan si Terence. Walang gaanong lakas si Elder George, at isa lamang siyang ilusyon na katawan na may bakas ng kanyang essence spirit. Wala siyang kakayahang gisingin si Terence. Muling tumawag si Elder George, ngunit si Terence ay tumatakbo pa rin sa Jade Space, na pina-vibrate ang chi sa Jade Space kasama niya. Ano bang problema mo? Anong ginagawa mo? Gusto kong magtanim ng payapa, pero hindi ko mapigilan. Hinihiram ko lang ang teritoryo mo, di ba? Hindi na kailangang dumaan sa napakaraming gulo, di ba? Sa tingin mo ba ay kaya mong magdesisyon sa teritoryo mo? Isang boses ang biglang umalangaw-ngaw sa espasyo ng Jade Pendant. Sa gulat ni Kuya George, ang boses ay pag-aari ng multo na natutulog sa sulok at nawala ang lahat ng palatandaan ng buhay sa sandaling pumasok siya sa Jade. Tumayo ang bagay mula sa sulok. Hindi nila makita ang hugis nito, ngunit isang bagay ang sigurado na gising ito ng galit na estado ni Terence. Ngunit ito ay hindi nakakagulat, si Terence ay hindi napigilan ang kanyang lakas, tumakbo ng baliw sa Jade Space at nagpapalipat-lipat ng lahat ng chi sa kanyang katawan, upang ang chi sa Jade Space ay sumunod kay Terence at tumakbo ng random, na ginagawang imposible para sa mapahamak na bagay na linangin sa kapayapaan. Gising ka na. Kumurap-kurap si Elder George, hindi niya inaasahan na madyay gising ang bagay sa oras na ganito. Hindi niya alam kung kaibigan ba ito o kalaban, o magdudulot ng gulo. Ang gulo ng lugar na to dahil sa batang to, paanong hindi ako makakabangon? Hindi ko mapigilan kahit gusto ko. Bamulong ang bago, tumingin, kay Terence, na parang baliw na tumatakbo sa espasyo ng Jade. What's wrong with him? Parang napizes ka. Not bad. May paraan ka. Kumurap si Elder George at nagtanong. Hindi niya akalain na mapapansin ng bagay na ito ang problema. Nabaliw ka na ba sa iyong pagtatanim? Tamad na sinabi ng makamulto, kalimutan mo na, wala akong pakialam sa ginagawa mo. Dahil ako'y nagtatanim sa inyong teritoryo at kayo ay nakakagambala sa akin, hindi ako makapagpatuloy sa paglilinang sa kapayapaan. Tutulungan ka ng matandang ito. Maaari mo ba siyang tulungan? Tanong ni Elder George, masaya. Of course I can. I'm different from you. You're just a wisp of primordial spirit. Kahit na dapat napakalakas ng main body mo, hindi mo magagawa ngayon. Hindi ka kasing lakas ko. Tingnan mo ako. Mayabang na sabi ng makamulto. Sigurado kang nagsasalita ng maraming kalokohan, bilasan mo kung magagawa mo, malamig na sabi ni Elder George. Little brat. Gumising ka, huwag kang tatakbo. Biglang umungal ang bagay, dahilan para manginig ang dalisay na chi sa kalawakan. Gulat na tiningnan ni Elder George ang bagay. Ang dagandong na ito ay tila hindi naiiba sa isang normal na malakas na boses, ngunit sa katunayan, ang dagandong na ito ay may espesyal na epekto. Maaari nitong mabalik sa katinoan ang mga taong sinapian ng dyablo at walang malay. Ang malakas na tunog ay may lakas upang linisin ang isipan ng mga tao, na katulad ng pag-ungol ng leon ng Shaolin Temple. Sumigaw si Terence, nagising mula sa bangungot. Ang kanyang espiritu ay nasa espasyo ng Jade, at nakita niya ang mapahamak na bagay na iyon.
2,846. Pagkatapos, naalala niya ang nangyari. Bagamat si Terence ay nasa surf state at hindi alam kung ano ang nangyari, nang magising siya, narinig niya ang pag-uusap ni Kuya George at ng multo. Ang mga mata ni Terence ay kumislap ng pasasalamat nang maalala niya na ito ang bagay na gumising sa kanya mula sa bangungot at nagpabalik sa kanya sa realidad. Si Terence ay hindi masyadong masaya sa paraan ng pagsakop ng bagay na ito sa kanyang teritoryo nang hindi man lang sinasabi sa kanya, ngunit wala siyang magagawa noon hindi niya ito magising o maitaboy, kaya't hinayaan na lamang niya itong gawin ayon sa gusto nito, bagamat nakaramdam pa rin siya ng hindi pagkakaunawaan. Ngunit sa oras na ito, napagtanto ni Terence kung gaano katalinong itago ang bagay na ito sa espasyo ng Jade. Kung hindi dahil dito, siya ay naging biktima ng 8 paa na butiki. Maraming salamat. Kinuyam ni Terence ang kanyang mga kamao sa bagay na iyon. Hindi sapat ang pasasalamat ko sa iyo para sa iyong dakilang kabaitan. Maaari mong ipagpatuloy ang iyong paglilinang dito. Haha, anak, tama ka. Pero sa lugar mo ako nakatira, kaya hindi tama kung wala akong gagawin para sa iyo. Hindi mo ako kailangang magpasalamat. Ginagamit lang natin ang isa't isa. Ang malagim na sinabi. Itong matandang ito. Tao ka ba o multo? Napakurap si Terence. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Sa lakas mo ngayon, hindi mahalaga kung alam mo o hindi. Mas mabuting pagtuunan mo ng pansin ang bagay na nasa kamay mo. Pinaalalahanan siya ng makamulto, saka umiling at sinabing, buntong hininga, gising na ako. Hindi magandang matulog ulit. This is so troublesome. Si Terence ay hindi nakaimik, ngunit ang bagay ay tama siya ay talagang may gagawin dito. Mabagal ang butiki na may 8 paa, ngunit malapit na ito. Nakita ni Terence ang interaksyon sa pagitan ng Skybolt Pig at ng 8 paa na butiki sa labas ng 5 kasamaan na Savage Lands. Lubos ang pasasalamat ni Terence sa tulong ng Skybolt Pig. Hindi niya alam kung ano ang sinabi ng baboy sa butiki na may 8 paa, ngunit malinaw na nabigo ang kanilang pag-uusap. Skybolt na baboy ay binugbog ng 8 paa na butiki. Bagamat hindi siya namatay, lumalim ang damdamin ni Terence para sa Skybolt Pig. Bumalik si Terence sa realidad at mabilis na tumakbo para kunin ang Skybolt na baboy, tumakbo pabalik sa kaligtasan. Nang makita si Terence na biglang nagising at tumakbo palayo kasama ang Skybolt na baboy, lahat ay natigilan, ngunit sila ay nagulat at natuwa sa parehong oras. Si Natoy naman ay natigilan. Hindi niya maintindihan kung paano nagising si Terence. Sa lohikal na pagsasalita, ito ay dapat na imposible. Ang ilang mga tao na may malakas na paghahangad ay maaaring gumising sa kanilang sarili, ngunit ang mga iyon ay Sky Class Masters. Ang Earth Class ay imposible, at ang mga Sky Class Practitioner ay napakabihirang. Si Terence ay isang Earth Class late phase lamang, paano siya Magi gising mag-isa? Munting baboy, salamat. Nagpapasalamat na sabi ni Terence. Nagulat din si Skybolt Pig hindi niya inaasahang babalik si Terence sa realidad ng ganoon kabilis. Parang hindi siya nag-aksaya ng oras. Tuwang-tuwa siyang sumigaw, GG. Skybolt Pig, pagagalingan kita mamaya. May malaking problema pa na naghihintay para malutas. Kung gaano siya kabilis, tumakbo si Terence sa isang ligtas na lugar, ngunit ang problema ni Natoy ay hindi pa nalulutas ito ay isang nakatagong panganib. Mayroon siyang isang bagay sa Jade Space na maaaring gumising sa kanya, ngunit kung si Shalom, Chok, Sian, o Quinten ay mahuhulog dito, ito ay magiging isang problema. GG. Tumango si Skybolt Pig bilang pag-unawa. Hindi siya mamamatay ng ganoon kaga, at hindi niya kailangang magmadali upang gumaling. Nakita ng butiki na may 8 paa si Terence na tumatakbo kasama ang Skybolt na baboy patungo sa isang ligtas na lugar. Nag-alinlangan ito ngunit hindi humabol. Mabagal ito sa simula, at ayos lang kung maabyutin nito si Terence, ngunit malaki ang posibilidad na magtatago si Terence sa isang ligtas na lugar kung lalampas ito sa kanya. Terence, ayos ka lang. Tumingin si Natoy kay Terence, nalilito. Hindi niya inaasahang Magi gising si Terence ng mag-isa. I'm fine. Are you disappointed? Tumingin si Terence kay Natoy, isang kakaibang tingin sa kanyang mga mata.
Terence, maaari kang magising sa oras na ito, ngunit hindi ako naniniwala na magiging napakaswerte mo sa bawat oras. Kahit na ang mga Sky Class Masters ay may pagkakataong magising, imposibleng maiwasan ito sa bawat oras. Sabi ni Natoy. Hehe, ganun ba? Saka kaya mo bang umiwas? Tanong ni Terence. Ako. Anong ibig mong sabihin? Napakurap si Natoy. Wala. Sinabi iyon ni Terence, ngunit sinusubukan niyang alalahanin kung paano ginamit ni Natoy ang impyernong kamao ng demonyong Yin. Si Terence ay may pinakamakapangyarihang kakayahan, at maaari pa niyang baguhin at pagsamahin ito sa isang bago at kaya, mula nang siya ay magising, sinubukan niyang alalahanin at gayahin ang impyernong kamao ng demonyong Yin ni Natoy. Ang Bramble skill ni Natoy ay isang passive skill na hindi nangangailangan na i-activate niya ito, kaya hindi ito makopya ni Terence kahit na gusto niya. Kung wala ang chant, hindi niya ito magagamit. Ngunit iba ang kamao ng demonyong Yin nakita na ni Terence sa pamamagitan ng mga galaw ng kamay ni Natoy at kung paano niya ito na-activate, at halos ginaya niya ito sa kanyang isipan. Hindi niya lang alam kung magagawa niya ito sa isang pagsubok. Terence, dahil ayos ka na, kalimutan na lang natin. Wala tayong magagawa sa isa't isa, kaya tawagin natin itong draw. Sa susunod na lang tayo maglalaban. Maaari pa ring gamitin ni Natoy ang kamao ng isang beses, ngunit kung mabilis na magising si Terence sa pagkakataong ito, ang pagpatay sa kanya ay kasing dali ng pag-flip ng kanyang kamay. Bilang resulta, nag-aalangan si Natoy hindi siya nang ahas na gumamit ng kamao, at ang paggamit ng Divine Bramble Technique ay hindi magtatagal laban kay Terence. What's wrong? Natatakot ka ba? Nasaan ang kahangahangang nakaraan? Mahinang tanong ni Terence. Terence, huwag mong isipin na natatakot ako sa iyo. Kung ayaw kitang iwan kay Leandro bro, hindi sana kita binitawan ng ganoon kadali. Malamig na tumikim si Natoy. Ganun ba? Sa tingin mo kaya mong lumaban kahit kailan mo gusto at ang 5 kasamaan na Savage Land ang tahanan mo? Masasabi ni Terence na si Natoy ay isang matigas na tao sa labas, ngunit hindi niya pababayaan si Natoy ng ganoon kadali. Kung hindi lang hinayla siya ni Jade pabalik sa realidad, napatay na siya ng 8 paa na butiki na iyon. Terence, binibigyan kita ng mukha, hindi ako naniniwala na magising ka sa pagkakataong ito. Namula ang mukha ni Natoy habang sinimulan niyang i-channel ang kanyang sining, naghahanda na muling gamitin ang kamao. Ngunit kasabay nito, ayaw na ni Terence na bigyan pa ng pagkakataon si Natoy. 2,847. Hellfire Feast. Sigaw ni Terence. Puro kalokohan lang ang sinasabi niya dahil ginagaya niya ang kamao ng impyerno sa isip niya, at sa wakas ay nagamit na niya ito. Ga! Idini-channel ni Natoy ang sining ng kanyang practitioner nang marinig niya ang pamilyar na bagong salita na ito. Iniangat niya ang kanyang ulo para tingnan si Terence, at nakita niya ang isang kamao na papalapit sa kanya. Nagulat si Natoy, mabilis niyang binago ang kanyang practitioner's arts at nagsimulang i-channel ang Bramble Arts. Hindi niya alam kung ano ang Hellfire Fist ni Terence, ngunit mayroon siyang proteksyon ng sining, kaya hindi siya natakot. Boom! Ginaya ni Terence ang mga kilos ni Natoy at inilipat ang chi mula sa kanyang kamao sa ulo ni Natoy. Upang gawing mas epektibo ang hakbang na ito, ginamit ni Terence ang 9 na anyo ng Wildfire Fist, kaya ang Hellfire Fist na ginamit niya ay katumbas ng 9 na anyo. Ngunit, gayunpaman, nagawa pa rin ng Divine Thorns technique ni Natoy na itulak pabalik ang 240% ng kamao ni Terence, at 20% lang ang damapo sa kanya. Siyempre, ang 240% na iyon ay hindi nakaapekto kay Terence. Sa lahat-lahat ito ay natunaw ng panggitnang grado na Golden Cicada na panloob. Ang ikinagulat ni Terence ay ang impyerno na kamao ay kumonsumo ng labis na tibay at chi. Ito ay halos kapareho ng nagninangas na bagwa palm. Matagumpay na na-activate ni Terence ang 9 na anyo ng kamao ng impyerno, ngunit sa sandaling iyon, ang lahat ng stamina at chi sa kanyang katawan ay tila inilabas sa kanyang katawan kasabay ng pag-activate ng kasanayan.
Dumiretso ito sa ulo ni Natoy, ngunit ang chi ni Terence ay tila sinipsip na tuyo bumagsak siya sa lupa bago siya makapag-isip. Hindi inaasahan ni Natoy na magagamit ni Terence ang impyernong kamao ng demonyo, o mas tumpak, ang kamao ng impyerno o ano pa man hindi ito mukhang, ngunit ang epekto ay halos pareho. Pakiramdam ni Natoy ay parang pumasok siya sa dagat ng apoy, at nagsimulang lumitaw ang isang malaking apoy sa kanyang likuran. Kailangan niyang tumakbo para sa kanyang buhay, natatakot na siya ay masunog. Ang fist ng impyernong apoy ni Terence ay walang chi na makakapagpabago ng mga alaala tulad ng kay Natoy, ngunit maaari itong lumikha ng dagat ng apoy na kasing realistiko. Mahirap sabihin kung ito ay totoo o peke, at ang isa ay maiipit sa isang ilusyon. Kaya naman, habang walang masasakit na alaala si Natoy, nakaranas siya ng malaimpyernong pakiramdam, na para siyang nasa dagat ng apoy, at ang sakit ay mas malala pa. Isipin mo na lang walang makakadama ng kasiyahan kung sila ay habulin ng dagat ng apoy, at kailangan nilang magpatuloy sa pagtakbo. Pakiramdam ni Natoy ay lalamunan siya kapag huminto siya kahit isang segundo, kaya kailangan niyang magpatuloy sa pagtakbo. Sa isang kisap mata, nawala si Natoy, at si Terence ay naupo sa lupa, medyo nabawi ang kanyang chi at naghahanda na para kay Shalom at Chuck na patayin si Natoy, ngunit hindi niya inaasahan na napakalayo ni Natoy. Si Terence ay walang chi sa ngayon, kaya hindi niya kayang habulin ang Natoy mismo. Ngunit ang limang masamang ligaw na lupain ay puno ng panganib, at ayaw niyang ipagsapalaran ito ni Shalom at Chuck. Kung hindi naabutan ni Natoy, malaking kawalan kung nakabangga sila ng isang espiritong hayop. At saka, hindi naman naging mabagal si Natoy, at kung maabutin man niya o hindi ay ibang usapan na. Bahagyang panghihinayang lamang ang naramdaman ni Terence bago ito pinabayaan. Iiwan na lang niya si Natoy sa sarili niyang mga aparato. Sa kanyang baliw na estado, kahit na hindi siya mapatay ng mga espiritong hayop, hindi siya makakaalis sa lugar na ito. Hindi naniniwala si Terence na ang isang tao na hindi mapagaling ng Diyos ay makakahanap ng teleportation formation at makakaalis sa lugar na ito. Kung hindi pa rin gising si Natoy sa pagtatapos ng pagsubok, kailangan niyang manirahan dito magpakailanman. Boss, kamusta? Ayos ka lang ba? Mabilis na tanong ni Quinten matapos makita si Terence sa lupa. I'm fine. Inubos ko lang lahat ng physical strength ko at true chi. It's nothing serious. Pagalingin ko muna si Skybolt Pig, sabi ni Terence sabay wave ng kamay. Mag-uusap tayo pagbalik natin sa ligtas na lugar. Sige, sabi niya. Mabilis na naglakad si Quinten para alalayan si Terence. Si Shalom, Chuck, at Sian ay lahat ay nakatingin kay Terence ng may paghanga. Hindi nila akalain na ang mga bagay-bagay ay magdadala sa isang malaking pagliko. Ang napakalakas na Natoy ay natalo ni Terence. Si Terence ay dapat na nasisiraan ng bait, ngunit siya ay naging ibang tao. Dati, medyo higpitin pa ng lakas ang tatlo kaya hindi nila tinawag na boss si Terence gaya ng ginawa ni Quinten. Captain lang ang tawag sa kanya. Ngunit ngayon, ang kanilang mga puso ay nakahilig sa pagbuo ng isang magandang relasyon kay Terence. Boss, anong gagawin natin sa katawan ni mo ba? Labis na hinangaan ni Chuck si Terence. Ang kanyang kapwa-disipulo ay nasugatan ni Natoy, at ngayong si Natoy ay nabaliw dahil kay Terence, siya ang pinakamasaya, siya ay nakaganti. Lalo na ngayong patay na ang kanyang dalawang tagasunod na pagpasyahan niyang iulat niya ito sa kanyang amo kapag nakabalik na siya sa sekta, at muling suriin ang kanyang relasyon kay Terence. Ano man ang desisyon ng sekta, si Terence ang boss niya ngayon. At ang pagtawag sa kanya ng Big Boss ay isang bagay na natural na dumating sa kanila na pagtanto ni Chuck na ang kanyang lakas ng Sky Class ay talagang hindi gaanong. Sky Class ba ang Natoy? Nasa langit ba ang rango mo ba at Mo Gio? Si Baron ay isang Sky Class late phase peak, at siya ay pinatay ng Natoy. Si Terence, sa kabilang banda, ay isang Earth Class late phase, at inilabas niya si Natoy at ang kanyang barkada. Ang lakas na ito ay hindi mahuhusgahan ng mga antas. Tama, boss. May dalawa pang aso mula sa Dark Palace. Paano natin sila haharapin? Tanong ni Sian, na hindi madadaanan. Boss, sinusubukan nilang tumakas.
Pupuntahan ko muna sila. Nakita ni Shalom na ang dalawang disipulo ng Dark Palace ay nagtatangkang tumakas, kaya mabilis siyang nagboluntaryo. Sa sandaling iyon, silang tatlo ay tumatawag kay Terence na boss. Mabilis na sinabi ni Quinten, "Hoy, kahit na mula ka sa sinaunang antas, sumali ka lang sa kampo ni boss mamaya. Dapat mo akong tawaging Kuya Jow o Kuya Kitten." "Oo naman, walang problema." Wala talagang pakialam si Chuck dito, mahina si Quinten, ngunit siya ang pinagkakatiwalaang aide ni Terence. Lahat sila ay nasa panig ni Terence ngayon, kaya walang saysay na makipagtalo tungkol dito. Dagdag pa, si Quinten ay sumunod muna kay Terence. 2,848. Mayroon ka bang mga spiritual herbs ni mo ba na ninakaw? Maaari mo bang ibalik ang mga ito? Tinuro ni Terence ang katawan ni mo ba? Boss, ang mga elixir ay nasa bag ni Natoy, hindi kasama ni mo ba, ngunit mayroon siyang maliit na gamot sa pagbawi. Hinanap ni Chuck ang katawan ni mo ba at nakakita ng ilang maliliit na gamot sa paggaling. Ibibigay na sana niya ang mga ito kay Terence. Oh, ang maliit na reversion pill. Pwede nyo itong hatiin. Ikinaway ni Terence ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na hindi niya ito kailangan. Iniisip kung paano ininom ni Natoy ang pansubok na gamot, medyo nanlumo si Terence, kung alam ko lang kanina, inagaw ko muna ang kanyang espiritual na gamot. Forget it, boss. We're already very happy with this result. Ayos lang kahit hindi tayo makapasa sa trial. Mukhang nalampasan na ito ni Chuck. At saka, ikaw ang pumatay sa muba. Ang maliit na reversion pill ay naturally yours. Paano natin ito iinuman? Hehe, hindi ko kailangan nito, alchemist din ako. Ngumiti si Terence, hindi na nagsalita pa. Shock, since sabi ni boss, maghiwa-hiwalay na tayo. Naunawaan ni Quinten ang personalidad ni Terence, siya ay isang tao sa kanyang salita. Sige, salamat, boss. Tiningnan ni Chuck ang bilang ng maliliit na reversion pill. 5 pa ang natitira, kaya sinabi niya, Kuya Hale, ikaw ang naunang sumunod kay boss, kaya ikaw din ang kuya namin. You can take 2 of these 5 small reversion pill, and US3 each take 1. Ito. Sige. Hindi naman tumanggi si Quinten at tumango. Ang dalawang disipulo ng madilim na palasyo ay handang tumakas nang makita nilang may mali, ngunit natatakot silang makatagpo ng mga espiritong hayop, kaya nag-alinlangan sila. Habang nag-aalinlangan sila sa pasukan ng ligtas na lugar, nakita sila ni Shalom at pinigilan sila, saan nyo gustong pumunta? Young Master Fane, sapat na ang pahinga namin dito. Handa na kaming umalis. Nauutol na sabi ni Dark Knight Palace Disciple. Aalis siya ng ganito lang. Wala ka bang ipapaliwanag? Tiningnan sila ni Shalom na may ngiti na hindi ngiti. Naisip niya ang oras noong una siyang pumunta rito, noong pinagbantaan siya ng dalawa. Nakaramdam ng paghihiganti si Shalom. Mr. Feng, si Natoy ang kumuha ng mga halamang gamot mo, wala itong kinalaman sa amin. Sinusubukan lang naming protektahan ang sarili namin, pasensya na. Mabilis na sabi ni Dark Palace Disciple B. Ganun ba? Paano yung spirit herbs mo? Hindi mo ba kinuha sa amin? Walang pakialam na tanong ni Shalom. Ito. Natigilan ang ekspresyon ni Dark Palace Disciple A, ngunit wala siyang magawa. Maaari lamang niyang ilabas ang trial na elixir mula sa kanyang bulsa at ipasa ito kay Shalom, na nagsasabing, pagkatapos ay ibabalik namin ito sa iyo. Pwede ka bang pumunta ngayon? Teka, tatanungin ko si boss. Hindi agad siya binitawan ni Shalom, ngunit tumingin kay Terence na naglalakad. Hayaan mo na sila, walang kwenta ang pag-iingat sa kanila. Sabi ni Terence sabay wave ng kamay. Hindi pa rin nagsusumigaw. Sinaway ni Shalom ang mga disipulo ng Dark Palace na si A at B. Oo. Maraming salamat. Ang dalawang disipulo ng madilim na gabing palasyo ay mabilis na umalis ng hindi lumilingon. Hinawakan ni Terence ang Skybolt Pig sa kanyang mga bisig at sinimulang i-channel ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery, mabilis siyang pinagaling.
Nagpanik si Terence, nag-aalala siya sa kasalukuyang sitwasyon ni Kitty. Nag-isa siyang pumunta sa 5 bundok ng demonyo, at hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya. Maliban sa dragon ng 5 demonyo, talagang hindi alam ni Terence kung ano pa ang naroon. Kung ito ang dragon ng 5 demonyo, paano siya magiging katapat ng dragon? Si Kitty ay palaging nagbabalik ng kabaitan na may kawalan ng pasasalamat, ngunit alam ni Terence na siya ay mula sa parehong sekta sa kanya, at na maaaring siya ay naghahanap ng pangsyam na gamot ng prinsesa. Kailangan niyang iligtas siya anuman ang mangyari. Kaya naman, walang oras si Terence para pakialaman ang buhay ng 2 disipulo ng Dark Palace na iyon. Mga alipin lang sila, pagkatapos ng lahat, at walang pakialam si Terence kung umalis sila o hindi. Matapos mabilis na pagalingin ang mga sugat ng Skybolt Pig, medyo nakabawi na si Terence ng stamina at chi. Hindi pa ito ganap na paggaling, ngunit ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras. Kapag mas maaga siyang lumipat, mas magiging ligtas si Kitty, at walang makapaghuhula kung ano ang mangyayari sa kanya. Boss, tapos ka na. Habang nagpapagaling si Terence, pinuprotektahan siya ni Shalom, Chuck, Sian, at Quinton. Nang makitang idinilat ni Terence ang kanyang mga mata, mabilis na nagtanong si Quinton. I'm fine. May dumating ba kanina? Tanong ni Terence. Oo, 2 magsasaka ang gustong sumilong dito, ngunit sila ay itinaboy ni Shalom. Sila ay pinatay ng ilang espiritong hayop pagkaalis nila. Sabi ni Quinton. Tumango si Terence. Maaaring mukhang malupit, ngunit ganito ang mundo ng pagsasanay, at higit pa sa lugar ng pagsasanay. Ang malakas ay nambibiktima ng mahina, at walang loika ito. Natakot si Shalom na ang 2 ito ay makagambala sa pagpapagaling ni Terence, kaya makatwiran para sa kanya na itaboy sila. Napakabait na niya na hindi inalis ang kanilang mga halamang gamot. Bagamat si Terence ay nasa Jade Space, mayroon siyang pangkalahatang ideya kung ano ang nangyayari sa labas. Ang 2 lalaki ay may masamang intensyon noong una silang pumasok, ngunit matapos na parehong ihayag ni Shalom at Chuck ang kanilang lakas sa Sky Class, umatras sila at hindi nang ahas na gumawa ng anuman. Lalo na nang makita ang mga katawan ni Muba at Shane sa lupa, mabilis silang umatras, iniisip na pinatay ni Shalom ang 2. Tsaka, habang nagpapagaling ka, halatang tumaas ang bilang ng mga spirit beast na dumadaan sa safe zone. Mukhang nagngangalit ang mga spirit beast na ito. Mas marami sila kaysa dati. Sabi ni Sian. Ganun ba? Kumunat ang noo ni Terence. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng isang spirit beast na magmukmak, ngunit tiyak na hindi ito magandang bagay para sa mga practitioner. Oo, hindi kami naglakas loob na lumabas. Sabi ni Chuck. Tapos na si Natoy at ang mga tauhan niya, hindi na kayo dapat binyo-bully dito, gamaan ang loob ko. Pupunta ako ngayon sa Five Fins Mountain Range, hintayin niyo ako dito, sabi ni Terence habang siya ay tumayo. Five Evils Mountain Range. Boss, hahanapin mo si Kitty. Agad na napagtanto ni Quinton kung ano ang layunin ni Terence. Hindi masama. Ang Five Evils Mountain Range ay lubhang mapanganib, kailangan ko siyang hanapin, tumango si Terence. Nag-aalala rin sina Shalom, Chuck, at Sian, ngunit wala silang sinabi. Hindi nila mababago ang desisyon ni Terence, kaya sinabi ni Shalom, Boss, huwag kang mag-alala at hanapin mo si Kitty. Hanggat wala si Natoy at ang kanyang mga barkada, may kumpiyansa kami ni Chuck na harapin ang iba pang mga practitioner. 2,849. That's good. You guys can leave Movie Ace body at the entrance of a safe place. Kung ang isang malakas na practitioner ay gustong lumaban, sabihin mo lang sa kanya na si Natoy ang pinatay ko. Kung magtatangka siyang manggulo, he'll end up like mo ba? Sabi ni Terence. Siyempre, hindi mo na kailangang sabihin iyon maliban kung wala kang pagpipilian, kung sakaling desperado ang kabilang partido. Naiintindihan namin. Don't worry, boss. Alam na namin ang gagawin. Mabilis na sabi ni Shalom. Kung hindi pa ako nakabalik sa pagtatapos ng trial, pwede na kayong mag-isa sa teleportation array. Mayroon akong paraan para maresolba ang chi ng 5 kasamaan, pero hindi nyo kaya.
Sabi ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Ito. Magaling. Tumango si Quentin pagkatapos ng ilang pag-aalangan. Ang tanging magagawa nila ay makinig kay Terence at huwag magdulot ng anumang problema sa kanya. Mas magiging mahirap kung ang chi ng 5 kasamaan ay sumalakay sa kanilang mga katawan. Tumango si Terence at hindi na nagsalita pa. Kinuha niya ang skyboat na baboy at naglakad palabas ng ligtas na lugar. Ang ligtas na lugar ay hindi malayo, at kahit na nakikita niya ang mga espiritong hayop na dumaraan, hanggat hindi ito isang sky-class spirit beast, ayos lang. Sa katunayan, ang langit ay nagrerango ng mga espiritual na hayop at ang nagrerango sa langit ng mga taong nagsasaka ay parehong napakabihirang. Ang bilang ng mga cultivator ng tao na may ranggo sa langit ay kasalukuyang hindi lalampas sa 2 digit, at kahit na isama ang mga bagong nagsasaka ng ranggo ng langit, magkakaroon lamang ng 100 o higit pa. Sila ay mga pag-iral na kasing bihira ng phoenix feathers at water chestnut. Ito ay pareho para sa mga espiritong hayop. Sa malawak na 5 kasamaan na Savage Land, ang bilang ng Heaven Rank Spirit Beasts ay hindi lalampas sa 2 digit, at maaaring mas mababa pa ito sa mga Human Heaven Rank Cultivators. Ito ay dahil mas mahirap para sa mga espiritong hayop na umaban sa ranggo kaysa sa mga magsasaka ng tao. Kaya naman, hindi masyadong nag-alala si Terence, at mabilis na tumakbo patungo sa 5 bundok ng mga demonyo. Pagkatapos ng 1 araw at 1 gabi ng paglalakbay, muling dumating si Terence sa paanan ng 5 demonyong bulubundukin. Sa daan, nakita lang ni Terence ang 1 sky-class spirit beast, na naiwasan niya sa oras. Ang ibang mga espiritong hayop sa ilalim ng sky-class ay hindi pinansin ang pag-iral ni Terence. Siyempre, napansin din ni Terence na ang mga espiritong hayop na ito ay mas marahas kaysa noong una siyang pumasok sa 5 masamang Savage Land. Habang nasa daan, nakikita ni Terence ang mga katawan ng mga magsasaka, at may 3 hanggang 4 sa kanila, nakakagulat sa sukdulan. Tiyak na pinatay sila ng mga espiritong hayop. Bago ito, hindi naging madali para kay Terence na makakita ng bangkay ng isang practitioner, ngunit ibang kwento na ngayon. Gayunpaman, wala pa ring mga espiritong hayop o mga cultivator bangkay malapit sa 5 kasamaan na bulubundukin. Sa pagtingin sa lumiligid na 5 demonyong bundok, nakaramdam ng emosyonal si Terence. Naalala pa niyang nagpaalam kay Teresa, ngunit ngayon, nag-iisa na lang siya. Hindi alam ni Terence kung bakit hindi niya makalimutan si Teresa, to the point na nagpakita siya sa ilusyon. Nagkagusto na ba siya sa kanya? Gayunpaman, ang pinakakakaiba ni Terence ay ang babaeng ilang beses lang niyang nakilala sa lambak, bakit siya lumitaw sa ilusyon. At napakalinaw ng kanyang mukha sa kapaligiran, hindi nakita ni Terence ang kanyang mukha ng malinaw sa lambak, isang balangkas lamang. Hindi dapat magkaroon ng imahe sa kanyang memorya, kaya ang kapaligiran ay isang ilusyon. Siya ay isang dalisay, maaraw, at magandang babae, ngunit siya ay napakasigla, hindi kasing lamig sa lambak ng nyebe. Medyo natarante si Terence, ngunit hindi niya masyadong inisip iyon dahil ilusyon lang ang epekto ng kamao ni Natoy. Ang prioridad ngayon ay hanapin si Kitty, kaya nagsimula siyang maglakad patungo sa tuktok. Hindi niya alam kung narito si Kitty para hanapin ang dragon ng 5 kasamaan, ngunit ayon sa natagpuan ng baboy, maliban sa elixir ng spirit beast, ang iba pang mga kayamanan ay nasa kuweba ng dragon. Hindi na pumunta si Terence sa ibang lugar at dumiretso sa kuweba. Sa pangalawang pagkakataon na pumunta siya sa kuweba ng Dragon of 5 Evil sa tuktok ng bundok, pamilyar na pamilyar si Terence sa daan. Hindi na niya kailangan ng Skybolt Pig para manguna at maayos na nakarating sa Dragon of 5 Evils' cave. Ang dragon ng 5 demonyo ay nakahiga sa kuweba at may ginagawa, ngunit nang marinig ang ingay sa labas, agad itong bumangon at tumingin sa labas. Nang makita nito si Terence, nagulat ito at nataranta. Malinaw na kilala ng dragon ng 5 kasamaan si Terence. Inihagis nito si Terence at Teresa sa bangin at labis na nalilito nang makitang bumalik si Terence. Una, para sa isang practitioner tulad ni Terence, ang pagbagsak mula sa bangin ay magreresulta man lang sa malubhang pinsala, kung hindi man kamatayan.
Mahihirapan man lang siyang makarecover, mas lalo pang bumangon. Pangalawa, alam ng dragon ng 5 demonyo kung gaano kaitigas ang bangin. Ang mga taong magsasaka ay hindi makaahon mula sa ilalim ng bangin, kaya nang makita nito si Terence, naisip nitong nakilala nito ang kambal na kapatid ni Terence. Ngunit nang makita niya ang baboy sa tabi ni Terence, natitiyak niyang ito rin ang Terence noong una, ngunit lalo siyang naguluhan. Kaya, ang dragon ng 5 kasamaan ay hindi nagmamadaling salakayin si Terence, ngunit nagtanong, "Bata, paano ka nakaakyat dito?" Pwede ka namang magsalita. Hindi inaasahan ni Terence na ang dragon ng 5 kasamaan ay magsasalita ng wika ng tao, ngunit sa pag-iisip tungkol dito, ang apoy na layon at ang sky spider na nakilala niya sa bulubundukin ng Wulang Haote ay nakakapagsalita rin ng wika ng tao. Bilang hari ng 5 kasamaan na Savage Lands, hindi karaniwan para sa dragon ng 5 kasamaan na magsalita ng wika ng tao. Siyempre gagawin ko. Medyo nalungkot ang Dragon of 5 Evils sa tanong ni Terence, "Bata, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko." Siyempre umakyat ako. Sa tingin mo paano pa ako nakaakyat dito? Nagkibit balikat si Terence, "Kung marunong kang magsalita, bakit hindi ka nagsabi noon? At saka, bakit mo ako itinapon? Kasama mo ang batang babaeng iyon mula pa noon, kaya natural na kailangan kitang ibagsak." Ang dragon ng 5 demonyo ay nagsabi ng totoo, "Gayunpaman, dahil nakarating ka na rito, hahayaan kita. Hindi na kita itatapon muli. Huwag mo na akong makitang muli. Kung gayon bakit mo siya itinapon?" Tanong ni Terence. "Kasabwat mo siya, hindi mo ba alam kung bakit?" Ang dragon ng 5 demonyo ay natigilan at nagtanong. "Wala akong kakampi sa kanya. Nagkataon lang kaming nagkita." Umiling si Terence. Inaaktibo niya ang pinagmulan ng kapangyarihan ng 5 kasamaan at sinayang ito, dahilan upang kailanganin kong magtanim ng mahabang panahon bago ako makatuntong sa makalangit na daw. Ang pagbagsak sa kanya ay itinuturing na isang magaang parusa. "She's dead," the Dragon of 5 Demons said. "Kung hindi ako natatakot na marumihan ang aking kuweba, tatapakan ko sana siya hanggang sa mamatay." 2,850. Ganun ba? Medyo nagilty si Terence. Kahit na ang pinagmulan ng enerhiya ng 5 kasamaan ay na-activate ni Teresa, siya ang nakinabang sa huli. Gayunpaman, hindi niya ito masabi ng malakas. Kung hindi, sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin ng dragon ng 5 kasamaan kapag ito ay galit? Tapos ka na ba? Makakaalis ka na. Ang dragon ng 5 kasamaan ay halatang ayaw nang makipag-usap kay Terence. Pagkatapos sabihin ito, ibinaba niya ang kanyang ulo at hindi na muling tumingin kay Terence. Mapait na ngumiti si Terence. Tila hindi siya kinausap ng Dragon of 5 Evils noon at kay Teresa dahil mababa ang tingin niya sa kanila. Ngayong kausap na niya ang mga ito, nagtataka lang siya kung bakit hindi siya nahulog sa kanyang kamatayan at umakyat sa bangin. "By the way, I want to ask you something. After we left, may nakita ka bang babae? He's wearing black leather jacket, and he looks cool." Tanong ni Terence. "Kilala mo siya? Kasabwat mo siya?" Biglang tanong ng Dragon of 5 Evils. "Oo, nakita mo siya." Mabilis na tanong ni Terence. "Oh, gusto mo siyang makita?" Tanong ng dragon ng 5 demonyo nang hindi sumagot. "Ay, alam mo kung nasaan siya?" Tanong ni Terence pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Nadama niya na ang dragon ng 5 kasamaan ay hindi mabuti. "Alam ko. Ipapadala kita sa kanya." Dahil doon, biglang gumalaw ang dragon ng 5 kasamaan. Sa kabila ng malaking katawan nito, hindi ito mabagal. Nagmamadali itong lumabas ng kuweba at hinawakan si Terence sa kamay nito. "Anong ginagawa mo?" Tanong ni Terence, alerto. "Ang babaeng nakaitim na sinasabi mo ay humiling ng kaliskis sa aking mga paa pagdating niya. Hindi ko ito ibinigay sa kanya, ngunit gusto niyang putulin ang mga ito ng palihim at sinabihan akong itapon ang mga ito sa lambak." Ang dragon ng 5 demonyo ay sumangot ng malamig at sinabing, "Dahil kasabwat mo siya, maaari kang bumaba muli at samahan siya." "Sandali, kaya kung bumaba ang sarili ko, hindi mo kailangang sumama."
Namamanhid ang anit ni Terence. Huli na ang lahat, itinaas ng Dragon of Five Evils ang mga kuko nito at umikot ng ilang beses, muling itinapon si Terence sa bangin. Bago pa mahuli ng baboy si Terence, pinalipad na si Terence. GG. Nagpanik ang Skybolt na baboy habang pinapanood si Terence na lumipad palayo. Gusto niyang tumalon mismo sa bangin, ngunit natatakot siya na hindi niya ito mararating, o baka mamatay siya sa pagkahulog. Gayunpaman, isang tingin lang ng dragon ng 5 demonyo ang Skybolt na baboy at wala itong ginawa. Marahil ay dahil pareho sila ng uri, ang dragon ng 5 demonyo ay tumalikod na lamang at bumalik sa kuweba, wala nang pakialam sa Skybolt na baboy. Nag-alinlangan si Skybolt Pig. Gusto niyang sundan si Terence, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpasya siyang manatili rito. Kung hahanapin siya ng mga kaibigan ni Terence, maipapaalam niya ito sa oras. Diretso na lumipad si Terence pababa sa bangin, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya nasugatan, kaya ipinalibot niya ang mga sining ng kanyang practitioner at ginamit ang kanyang chi para protektahan ang kanyang sarili. Matapos mahulog sa bangin, si Terence ay nagduso lamang ng magaan na pinsala at maayos na siya. Pagkatapos magpahinga ng ilang sandali, bumangon si Terence sa lupa at nagsimulang maghanap sa paligid para hanapin si Kitty. Ang ilalim ng bangin ay umaabot hanggang sa nakikita ng mata, at medyo madali para kay Terence na makita si Kitty. Ang itim na leather jacket at pantalon ay madaling makilala, at si Kitty ay nakahandusay sa lupa sa hindi kalayuan, hindi gumagalaw. Nagulat si Terence at mabilis na tumakbo para tingnan ang paghinga ni Kitty. Huminga pa siya, ngunit napakahina. Nakahinga ng maluwag si Terence hanggat hindi pa patay si Kitty, maliligtas pa rin siya. Hindi nag-iisa si Terence, hinawakan niya ang palso ni Kitty at sinimulang i-channel ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery, pinagaling siya. Ang lahat ng mga pinsala ni Kitty ay mula sa pagkahulog siya ay isang physical practitioner, at walang chi na nagpoprotekta sa kanyang katawan, kaya medyo lumala ang kanyang kondisyon. Siya ay Mystic Late Phase Peak, ngunit ang kanyang pisikal na sining ay hindi nakatuon sa proteksyon, nakatuon sila sa Qinggang. Gaano man kahusay ang kanyang Qinggang, siya ay magiging kalahating patay pagkatapos mahulog mula sa mataas na lugar. Pakiramdam ni Kitty ay nagkaroon siya ng isang mahabang panaginip, siya ay itinapon mula sa isang bangin ng dragon ng 5 kasamaan, at akala niya ay tapos na siya. Nang magising siya, hindi niya alam kung nasa lupa ba siya o nasa langit. Binuksan ni Kitty ang kanyang mga mata, nagulat nang makita ang isang pamilyar na mukha. Terence. Patay ka rin. Hindi nakaimik si Terence. Hindi siya namatay. Hindi ka patay. Saka bakit kita nakikita? Naguguluhan pa rin si Kitty. Kasi hindi ka rin namatay. Sabi ni Terence. Natigilan si Kitty, at biglang napagtanto na nawala ang lahat ng sakit, na parang bumalik sa normal ang lahat. Siya ay nasa isang kakaibang lugar, marahil sa ilalim ng bangin. Naalala niya na ito ang huli niyang nakita bago siya pumikit. Ikaw ang nagpagaling ng mga sugat ko. Gumaling na ang tadyang ko. Nabalian na lahat kanina. Oo. Sabi ni Terence sabay tango. Tapos hinubad mo ulit ang damit ko. Nagulat na tanong ni Kitty. Sabi ko naman sa'yo hindi mo na kailangan maghubad ng damit para gumaling. Hindi naman ganoon kaganda ang memory mo, di ba? Sabi ni Terence. Pero hindi ko alam na kaya kong ayusin ang mga buto. Pinandilatan ni Kitty si Terence, medyo nasaktan. Bakit ba lagi kang mabangis sa akin? Ikaw ang unang naging mabangis sa akin at gustong pumatay sa akin, di ba? Sa kabilang banda, nandito ako para iligtas ka sa magandang intensyon, pero ang gulo mo pa rin. Sabi ni Terence sabay kibot balikat. I'm sorry. Naalala lang ni Kitty na nasa ilalim sila ng bangin, at ang pagpunta ni Terence dito ay nangangahulugan na pumunta rin siya sa bundok. Baka nakipag-away din siya sa dragon, kung hindi, paano niya ito nahanap? Sa isiping iyon, nakaramdam ng kaunting paghingi ng tawad si Kitty.
Totoo nga paulit-ulit na tinulungan siya ni Terence, paanong hindi niya alam kung paano magpasalamat. Ngunit, mayroon ng ibang tao sa kanyang puso, at hindi na niya maaaring pasukin ang iba. Hindi niya maaaring hayaang makita ni Terence ang kanyang katawan, at kaya hindi niya ito kayang bitawan. Wala lang, ngumiti si Terence. Hindi niya alam kung bakit, pero paulit-ulit niyang binaliwala ang sunere attitude ni Kitty. Hindi na niya inisip ang galit nito pagkatapos ng paghingi ng tawad. Paano mo nalaman ang lugar na ito? Sinabi ba sa'yo ni Quentin at ng iba pa? Iniba ni Kitty ang topic. Pumunta ako sa isang ligtas na lugar. Sabi nila napunta ka sa Five Fins Mountain Range. Dahil nakaharap ko na ang dragon ng 5 kasamaan noon, kaya hinanap ko siya ng diretso. Tinanong niya ako kung kasama mo ako, kaya iniwan niya ako dito, sabi ni Terence. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.